balita ngayong Sabado. Lalaki, nahati ang katawan matapos masagasaan ng tren sa Tondo, Maynila. Video ng bus driver na pinusasa ng tauhan ng HPG viral sa internet. Pulis, may nilabag ba? Isa pang viral, pagtawid sa footbridge, buwis buhay dahil sa nakaharang na kable ng kuryente. Traffic light naman sa Araneta Avenue, natatakpan ang footbridge. Ilang menor de edad umano, nagtangkang bumoto sa special election sa Lanao del Sur. Exclusive, ang panayam sa anak ni presumptive President Rody Duterte na si Baste. At Maine Mendoza at Alden Richards, nagpakilig na naman sa sweet video nila habang nag-shoot sa Italy. Malapit na rin kaming umuwi. Magandang hapon po. Viral sa internet ang video ng driver ng pampasaherong bus na pinusasa ng tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Giit ng HPG, bukod sa lumabag sa batas trapiko ang driver, tinangka pa raw nitong manuhol. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mabilis kumalat ang videong ito na in-upload sa Facebook. Makikita ang driver ng isang papasaherong bus na nakaposas habang nakapatong ang mga kamay sa manibela. Ang gumawa raw niyan, ang Highway Patrol Officer na nasa video, na ayon sa mga pasahero ay si Brian Saul Golyoge. Kwento ng nag-post ng video, nagbaba ng pasahero sa maling lugar ang driver. Tama ba yan? Kung huhulihin, sana pikita na niya, bakit kailangan pusasan? Ipinagbigay alam namin kay HPG Director Arnold Gunakaw ang viral video. Ayon sa kanya, walang nilabag na batas si Golyoge. Pinara raw ng HPG officer ang driver para tiketan. Bumaba raw ang driver para makiusap na wag silang tiketan at nagabot ng 100 piso. At dahil labag sa batas ang ginawang panunuhol, dito na raw pinusasa ni Golyoge ang driver. Hinuli niya pati ang konduktor at dinala sa Camp Crame para sampahan ng reklamo. Dahil naglalagay siya, meron siyang kasong violation ng Article 212 ng Revised Penal Code, yung corruption of public officials, bribery ito ginagawa niya. So, pinusasan siya. Nakalaya na ang driver at konduktor pero may nakabinbing kaso laban sa kanila at maaari silang ipatawag anumang oras. Nilinaw rin ni Gunakaw na pwedeng posasan kahit sino basta't may nilabag itong batas. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Samantala, pasintabi po sa mga kumakain, nahati ang katawan ng isang lalaking nasagasaan ng tren sa Maynila. Nakatutok si Isay Reyes. Kuha ang video na ito kasunod ng pagsagasa ng tren ng Philippine National Railway sa isang lalaki sa Tondo, Maynila. Nahati sa dalawa ang katawan ng biktima. Kinilala ng mga otoridad ang nasawing biktima na si Alejandro Marquez, empleyado ng Impounding Division ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ayon sa kasama niya si Rodel Dolorico, binabaklas nila ni Marquez sa gilid ng riles ang isang sirang TV para ikalakal. Nang patawid daw si Marquez ng riles para kumuha ng damit sa kanilang bahay, siya namang dating ng tren. Pagtawid niya po, isang akbang lang, biglang bumulis po yung tren, tapos hanggang nakaladkad po siya, napailalim po siya, hanggang naati po yung katawan niya. Nananawagan ng tulong sa pamunuan ng PNR ang pamilya ng biktima. Wala pang payag ang PNR kaugnay ng insidente. Ayon sa kapitan ng Barangay 228, Zone 21 na si Ricardo Cortez, madalas may masagasaan ng tren sa lugar. Kadalasan daw, hindi talagang bumubusina ang mga tren. Yung mga bata kasi, pag dumadaan yung tren, binabato nila. Inaasar nila yung makinista. So, ang ng makinista, pagdating dyan, hindi na sila tinutuloy na talaga nila. Patuloy naman daw silang nagpapaalala sa mga residente na bawal dumaan at tumambay sa riles. Panawagan niya sa pamunuan ng PNR, ituloy ang pagbabakod sa lugar para iwas aksidente. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa PNR, kasama sa kanilang protocol ang pagbusina ng lahat ng tren tuwing paparating sa mga estasyon at kung daraan sa matataong lugar. Gayunman, inimbestigahan na nila ang insidente. 100 pamilya ang nasunugan sa Quezon City. Napabayaan kandila ang hinihinalang sanhi ng sunog. Nakatutok si Bam Alegre. Naglagablab ang sunog na sumiklab sa Paho Street, Quezon City kaninang madaling araw. Sa tindi ng apoy na makikita sa cellphone video na ito, magdadalawang isip kang lumapit sa lugar. Ayon sa BFP, nasa 30 bahay na gawa sa light materials ang natupok. Tinatayang 100 pamilya ang apektado.
Sa gitna ng sunog, labis na nabahala ang isang ginang dahil nawala raw ang kanyang apo. Pero kalauna ay nahanap din niya. Sabi nila may na sunog daw ng isang apo ko. Awa naman ng Diyos po. Kahit wala kaming bahay, kahit wala kaming pera, at least buhay kami lahat. Lumalabas sa investigasyon ng BFP na napabaya ang kandila ang sanhi ng sunog. 4 na araw na kasing walang kuryente sa lugar. Yung laging pinapaalala ng BFP na kung sakali man na matutulog sila, siguro wag na patayin na nila yung kandila kasi ang pinagmulan po nito kandila. Sir, magkano po yung damage po? More or less mga kalahating milyon, mga 500,000 po. Lumikas muna ang mga nasunugang pamilya. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Sama-sama. Samantala, silipin po natin ang partial at unofficial count sa presidential race as of 5:45 p.m. Sa 96% na clustered precincts na naproseso, nangunguna pa rin si Duterte, pangalawa si Rojas, ikatlo si Poe, pang-apat si Binay, panglima si Miriam Defensor Santiago. Sa vice presidential race naman, nangunguna pa rin po si Robredo, pangalawa si Marcos, pangatlo si Cayetano, pang-apat si Escudero, panlima si Trillanes, at pang-anim si Honasan. Samantala, ilang hinihinalang menor de edad ang pumila sa isinagawang special elections sa Lanao del Sur. Nakatutok si Rafi Tima. 6 na clustered precinct ang nagsagawa ng special election sa Binidayan, Lanao del Sur. 10 lang ang pinayagang pumila para hindi magkagulo. Ang ibang botante, mga taga-suporta at usitero, nasa open field sa harap ng eskwelahan. Maayos ang botohan, pero kapansin-pansin ang pagboto ng ilang tila masyadong bata pa ang itsura. Ang isang ito nakaboto dahil nasa official COMELEC list naman daw ang kanyang pangalan. Pero ang isang ito, hindi pinalusot ng mga nagbabantay ng pulis kahit may pinakitang COMELEC ID. 1994 daw siya ipinanganak. 22 taong gulang na siya ngayon. Pero nang tanungin ko ang kanyang edad, 16 siya, 16. 16 siya ngayon, 16 years old. Hindi pwedeng bumoto yung 16. Dapat 18. matapos kong paalalahanan na 18 taong gulang lang ang pinapayagang bumoto. Ilang taon niya sa ngayon? Siyempre. Maliban sa ilang naobserbahan nating pagboto ng mga tila minor de edad pang mga botante, naging maayos naman daw sa pangkalahatan ang botohan dito sa Binidayan. Katunayan, ilan sa mga presinto ay maagang natapos ang botohan. Bahagya naman nagkainitan sa mga presinto ng Maindig at Tukaw matapos akusahan ng isang watcher na flying voters umano ang mga nagsusubok bumoto para sa kanilang kalaban sa pagkaalkalde. Hinarang nila ang mga ito para hindi makaboto. Hindi natuloy ang eleksyon sa Binidayan noong May 3 dahil sinubukan ng magkakatunggaling kandidato na ilipat ang lugar ng mga presinto. Missing ballots naman ang dahilan kaya hindi natuloy ang eleksyon sa Barangay Gabi, Cordova, Cebu. Maayos din ang naging special elections dito. Halos 20,000 boto ang inaasahan sa 14 na lugar na nagsagawa ng special elections ngayong araw. Mula sa Lanao del Sur, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Susunod, pagtawid sa footbridge sa Parañaque, pahirapan dahil sa mga nakaharang na kable. Sa Quezon City naman, traffic light ang sablay. Exclusive, anak ni Duterte na si Baste nagkwento kung paano maging ama at lolo si Digong. At Alden Richards at Maine Mendoza na nagsushoot ng pelikula sa Italy. Kinumusta ang fans gamit ang Facebook Live. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Footbridge sa Parañaque dahil buwis buhay ang pagtawid dito. Sa Quezon City naman, may traffic light na natatakpan ng footbridge. Nakatutok si Rida Reyes. Naglalambitin ang batang ito sa mga kable ng kuryente na nakalaylay sa isang bahagi ng Friendship Bridge sa boundary ng Parañaque at Muntinlupa. Tila nagcha-Chinese garter naman ang mga pedestrian sa mga nakaharang na kable. Ang mga buntis, kahit hirap, pilit na hinahakbangan ang mga kable. Sa gitna ng footbridge, may mga nakalaylay ring kable. Kuha ito noong April 1. Noong panahong iyon, 1 linggo pa lang daw nakatayo ang footbridge ayon sa mga pedestrian. Matapos ng 1 buwan, may netizen na nagpost ng litratong ito.
Kuha raw ito sa isang footbridge sa Sukat Interchange. Ang mga kable nakaharang sa mismong dinaraanan ng mga taong paakyat ng footbridge. Ayon sa ilang nagkomento sa litrato, kuha rin ito sa Friendship Bridge. Ilang beses naming sinikap na kunan ng pahayag ang mga otoridad na nakakasakop sa tulay pero hindi pa sila sumasagot. Usap-usapan din sa social media ang traffic light na ito na nahaharangan naman ng footbridge sa Araneta Avenue Corner, Quezon Avenue, Quezon City. Paano ba naman kasi makikita ang traffic signal kung nasa likod ito ng tulay? Hindi gumagana ang stoplight, pero may gumagana ang stoplight sa gilid ng naturang footbridge. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga otoridad kaugnay nito. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At kung kayo po'y may mga kuha na nais ibahagi sa amin, maaaring magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page. Ramdam na raw ng bunsong anak na lalaki ni Presumptive President Rodrigo Duterte na si Baste ang pagbabago sa kanilang buhay. Ang ilan gustong malaman kung single ba ang magiging presidential son. Alamin yan sa exclusive one-on-one interview ni Ian Cruz. Bago pa man manguna sa bilangan si Presumptive President Rodrigo Duterte, napansin na sa social media ang anak niyang si Sebastiano o Baste na kinakikiligan ng ilan. Kagabi, nakapanayam ko ang mailap na 28 anyos sa bunsong anak ni Duterte sa unang asawa na si Elizabeth Zimmerman. Single pero may 2 anak sa 2 naging nobya at bokalista ng banda. Proclamation na lang ang hinihintay para opisyal nang maging ika-16 na Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama. Ramdam na raw ni Baste ang pagbabago. Palagay ko yung security. Kasi andyan naman talaga dapat yan. And yung mga nagpapapicture. Yun lang naman maisip ko ngayon. Hindi kayo sanay nung gano'n, yung mas marami pa yung nagpapapicture? Hindi. Wala. Before that, wala. Nais ni Baste na manatili sa Davao City, ayaw niya raw ng traffic sa Metro Manila. Tulad ng kanyang ama, wala raw pabor-pabor sa kanya. Pero paano nga ba maging ama't lolo si Digong? Paano siya magalit? Pag nagagalit talaga. Anong ginagawa niya? Typical 90s kid. Yung mga sinusunturon, pinaglaruan ko yung baril. Nagalit? Nagalit. Kasi delikado yun eh. Ilang taong ka nun? Grade, I think I was 10 years old. Mahilig yun. Anong ginagawa niya lagi pag nakikita yung mga anak niya? Pinapalaro niya lang dyan, tinitingnan na lang. Minsan kinakarga niya. Ganun lang. Tulad na sinasabi ko, is a typical person. Iba naman ang pagsasalarawan sa kanya ng kapitbahay kay Digong. Siguro, pagkataklesa ko rin kagaya. Yan ang naging common denominator. Ano ba, yung kaibigan kami na totoo ba na walang halong kailangan maging formal ka? Hindi ganyan. Kasi kanya yung kaibigan lang. Minsan nga, ibiniro niya ako. Ikaw, Inday, matagal ka na pumupunta sa bahay ko. Ni minsan, duster ka lang. Hindi kita nakita nagadamit ka ng May plano sana silang victory party sa kanilang neighborhood. Pero wag daw kasi parang wala, yung wala lang nangyari na kailangan pa ba? Buti pa ibigay po lang na lang sa mga yung nangangailangan. Sa Lunes, inaasahang magpapakita sa publiko si Duterte. Pero by appointment only na lang daw ang mga makakalapit sa kanya. Wala sa Davao City, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Si Presumptive President Rodrigo Duterte ang bagong cover ng prestiyosong Time Magazine. Pero nilinaw ng official photographer ng Time Magazine na si Edwin Tuyay na hindi nagpalitrato si Duterte sa kanila. Binili lang nilang larawan na isa sa mga kuha para sa Asian Dragon Magazine noong Agosto ng nakarang taon. Susunod, Heart Evangelista at Cheese Escudero, bakasyon grande sa Balsin Island pagkatapos ng kampanya. At Alden Richards at Maine Mendoza, nagpakilig via Facebook Live mula sa Italy. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras Weekends. Sources, 25 hanggang 30 centavos ang posibleng price hike. Wala namang inaasahang paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene.
Hindi raw nakaapekto sa bilangan ng boto ang paggalaw sa command script ng computer ng transparency server ng COMELEC. Base yan sa mga ginawang anomaly test ng PPCRV. Kasama sa mga sinuri ang pag-alam kung may mga clustered precinct na mahigit sa isang beses nagsagawa ng transmission at kung may nag-transmit ng resulta bago magsara ang botohan alas 5 ng hapon ng May 9. Lumabas din sa pagsusuri ng PPCRV na gumagana ang audit system ng mga vote counting machine. Sinuri din ng PPCRV kung gaano kabilis ang transmission ngayong taon. Sa loob lang ng 4 na oras, umabot na raw sa 70% ang transmission kumpara sa 22 oras noong 2013 at halos 10 oras noong 2010. Nagbabakasyon sa Balesin Island ang mag-asawang Senator Cheese Escudero at Heart Evangelista. Mag-a-unwind daw muna sila matapos ang nakakapagod na pangangampanya. Sa mga larawang pinost ni Heart sa Instagram, kita ang pananabik ng dalawa na makabalik sa lugar kung saan sila nagpakasal noong nakaraang taon. Kasama rin nila ang ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Enjoy na enjoy sina Alden Richards at Maine Mendoza sa Italy kung saan sila nagsushoot ng kanilang movie. Habang naka-break, nakapagbigay pa sila ng update sa kanilang fans via Facebook Live yan kagabi, oras dito sa Pilipinas. Uy, yung bag ko! Wala kang bag! Nai-stress ako sa inyo! Uy! Kasi pakita natin sa kanila yung pakita natin yung ilalim. Habang nagbo-broadcast, nakaupo ang dalawa sa ledge sa gilid ng lawa. Naglokohan pa sila. Sa Marabilla, hello! Ay, LJ, grabe. Malamig pa sa malamig pa sa malalamig ng Pasko. Kahit daw wala muna sila sa Itbulaga, makikisaya pa rin sila sa Dabber Cats. And that's it for our Saturday Chikahan. Ako po si Katati Bayan. Maris, Jiggy? Maraming salamat, Kata. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan po ni PR Kanghel, Mariz Umali po. Ako si Jig Manikad, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras. What about federalism? During his listening tour, this was a message outside, apart from the drugs and the criminals that he wanted to really deal with. It was federalism that he talked about. And is this something very clear to the PDP Laban as a party? It was like an alternative to the BBL, which I felt was a giveaway to the terrorists. But why is it an alternative to the BBL? And what are you proposing? What you give them, well, you'll give the rest of us. The federalist proposal is to make the Republic of the Philippines convert it into several federal states, just so our people will understand more clearly. Our proposal, for example, is to establish roughly 11 federal states, all right? 4 in Luzon, 4 in the Visayas, and 3 in Mindanao. Okay, what are these? In Luzon, the federal state of Northern Luzon, that means Region 1 and 2 combined, that's federal state number 1. Then the federal state of Central Luzon, we already know what is comprised by the term Central Luzon. Next would be the federal state of the Bicol area, and then the 4th is the federal state of Southern Tagalog. In other words, you will notice that we are using terminology that will not require identifying the boundaries of these proposed federal states, because these are already known to the people. All right, now Metro Manila will remain as a you might say, federal capital. It will not be a federal state of its own, but like New Delhi or Kuala Lumpur or some other, capitals of federal states. Now, in the Visayas, also 4. Federal state of Eastern Visayas, that means Samar and Leyte. Federal state of Central Visayas, that means Cebu, Bohol, etc.
federal state of Western Visayas, that means the Ilonggo provinces. And then I propose a fourth one, which I think is necessary, that will cover the two Mindoro provinces, Palawan and Romblon. Because, you know, the problem with this, these provinces, this last federal state that I am proposing is that the imperialists here in Metro Manila consider it a part of Luzon, because in the you know, in the naming of regions, they consider this fourth federal state for the Visayas that I just mentioned as Region 4B, meaning to say part of Luzon. I said, how can that be when these islands are in the Visayas? This is Minsupala? Is this part of the Minsupala area? Not the Mindanao part, but just the Mindoro, the two Mindoros, Palawan and Masbate, etc. and so forth. Okay, so that's as far as it goes. What happens to Mindanao? Now, in Mindanao, we also propose 3 federal states. Federal state of Northern Mindanao, meaning it's rather big, no, from the southern tip of Zamboanga all the way up to Surigao, but it's rather a big, you know, piece of land. So I was thinking that maybe we can have 2 federal states there. Federal state of northeastern Mindanao and federal state of northwestern Mindanao. That's only for the northern part. Like Virginia. Yeah, yeah. And then the third one would be federal state of southern Mindanao. That means Davao, Cotabato. We can even also divide that into a number of federal states. Then the third one, which is very vital, is the federal state of the Moro peoples. That's what, if we were looking at the map now, does that include Lanao, the two Lanaos, Cotabato, the mainland, ARMM? the mainland Muslims and the offshore Muslims. That means Basilan, Cotabato, and Tawi-Tawi. I can see the way you think. You know, it's like you want to do this under the radar again. Because what you're doing is actually creating a federal system out of realities. That's right. Instead of inventing it again, you're saying, hey, look, there really are people are distinct in Southern Tagalog, etc. And you might as well now give it a political recognition. Correct. Does it require constitutional amendment? Obviously. Yes. And this is where the problem lies, because you want to amend the Constitution, and you cannot do that by mere passage of law. And therefore, my proposal would be for Digong, if he becomes president, I mean, obviously he's becoming president now, would be to allocate or, you know, assign the first 2 years of his presidency for a constitutional convention, and then the next 4 years for implementation. Does this affect the congressional districts now? No. Will be retained. Will be retained. So the existing numbers of congressmen and senators. The senators. And the federal, who heads the federal state? A governor? Yes. Okay, so let's go into that. Yeah. For the federal, you might say, representation to the National Senate, each federal state will now elect the senators. They will be assigned a specific number, for example, just roughly, maybe 3 senators for every federal like state. the U.S. Yeah. Like the U.S. And some people are saying, but then 3, and in your proposal, 11, that will be 33 senators. That's a little too much. They forget that in many countries which have much lesser population that we have, they have a far greater number of senators than, we have. Are we now going to have primaries then in the selection of candidates for president? We're going to have what? Primaries. Primaries. And they're set up like that? Should the selection process on who becomes the standard bearer of one major political party? Tina, that could very well be subsumed or taken up during the amendment of the Constitution. Because you have to require it. You think the Filipinos will like the things that you want to do. Yes. How is that going to... This is very exciting. He gives flesh now to this idea of federalism. He talks about
how many they will have in Luzon, in Visayas, in Mindanao. And it's not going to affect the congressional districts, therefore the congressional elections. Senatorial especially. Senatorial especially, and it will not affect the geographical boundaries. No. Before we take a break, where will the money will now be in the way that Congress prepares the budget? You answer that when we come back. I'm sure everybody's listening. We'll take a break.